araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang How to Handle Victory. Marami rin naman pong tagumpay ang maaaring matamasa ng isang tao sa kanyang buhay. Life can offer both small and big victories. In fact, it's possible that failure can bring out the best in people. Kung kailan nabibigo, kung kailan nasasaktan, nahihirapan, kuminsan parang bulaklak na nadudurog, doon lumalabas ang halimuyak at bango. Maaaring mangyari sa isang tao na kung sa kanyang kabiguan, doon pa nakikilala ang kanyang magandang ugali. It's also possible that victory can bring out the worst in people. Parang hindi dapat mangyari, dapat pag matagumpay ang tao ay lumalabas ang kanyang ganda. Subalit, nababaligtad, many people can handle failure, but they cannot handle victory. Proverbs 30 verses 8 to 9 gives us a glimpse into this kind of fear that a thinking person can have. Give me neither poverty nor riches, otherwise I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Isa pong napakatalinong dalangin, sinabi niya, huwag niyo po akong bigyan ng sobrang kayamanan dahil baka ako ay maging mayabang, malimot ko kayo at pati kayo ay hindi ko kilalanin. It is possible, and in fact, it is more possible for people to recognize God in their poverty than in their wealth, in their difficulty rather than in their ease, and sometimes in their illness more than in their health. Ang mga tagumpay ay maaaring makalasing at makalimot. At yan po ang tema ng ating pag-aaral, how to handle victory. Paano nga ba itong mga tagumpay ay ating haharapin sa isang maayos na paraan? Salamat po, Panginoon, sa mga tagumpay na ibinigay mo at ibibigay pa sa iyong mga anak. Salamat sa mga mumunti at malalaking mga tagumpay. Nawa, Panginoon, ang mga tagumpay na ibinibigay mo ay maging tunay na pagpapala at hindi maging sumpa sa aming buhay. Teach us to open our eyes and see how victory can destroy people. And learn, we should learn and teach us to learn the lessons over the years, especially when we study the lives of many people around us and when we study your word. So teach us, Father, nawa matahimik ang aming puso, kung ano man namang alalahanin sa gabal para kayo ay aming mapagtuunan ng pansin. Isinusuko namin ngayon sa inyo. At ang hiling namin, Lord, bigyan niyo po kami ng matalinong pag-iisip, tahimik na puso at nang marinig namin ang inyong tinig. Be our speaker, walk in our midst, bless your people, glorify only your name. Father, we praise you and thank you in the name of Jesus, our teacher. Amen. How to handle victory. First of all, when you become victorious, praise and thank God. It seems very obvious, but it doesn't always happen. Praise and thank God. Psalm 7, verse 17, I will give thanks to the Lord, and I will sing praise to the name of the Lord Most High. Do not praise only with words, but praise with deeds. Madaling sabihin, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, purihin ang Diyos. Pero may higit lalong mainam na pagpupuri sa Diyos, at yun ay sa pamamagitan ng ating gawa. Mga gawa at hindi ginagawa na nagbibigay kapurihan sa Diyos. In other words, praise not in words, but in action. Kadalasan nga po, yung praise in words has cheapened what it means to praise God. Naging expression na lang ng iba, hallelujah, praise the Lord, praise God, parang wala na tuloy talab. But praise God, although it is not wrong to praise God with words, but better with deeds. Because it is God who gives victory. All good things come from God. Kaya dapat tayong nagpapasalamat
James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. So dapat magpasalamat at magpuri. Isa pa pong hindi dapat nililimot pag meron tayong tagumpay, give credit where it is due. Kailangan kilalanin ang mga dapat kilalanin, papurihan at pasalamatan ang dapat na papurihan at pasalamatan, at huwag solohin ang lahat ng mga papuri at ang lahat ng mabubuting bagay na dulot ng tagumpay. Sa Esther 2:22, but Mordecai found out about the plot and told Queen Esther, who in turn reported it to the king, giving credit to Mordecai. So this is one example of a person who gives credit. Esther was queen, and her relative found out that there was a plot against the life of the king. So she went into the king's chamber and told him about this and gave credit to her source. At alam natin ang istorya, paglipas ng panahon, yung pagbibigay ng credit na ito ni Esther kay Mordecai would save not only Mordecai's life, but also the whole nation of Israel. So mabuti nagbibigay po tayo ng pasalamat at pagkilala sa mga dapat kilalanin. Because victory is usually a team accomplishment. Victory is the product of collaboration. Seldom is victory a solo flight. Maski po ang kinikilala natin na pambansang bayani, national hero, the greatest Malay, etc., ni Jose Rizal, hindi niya dapat nakamit ang kanyang kadakilaan kung hindi sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Lalong-lalo ng kanyang kuya at mga kapatid na babae na sa kanilang paghihirap sapagkat ang itong Mercado family, later on lang silang tinawag lahat na Rizal, but they were Mercados. Nasanay na ang mga ito sa maginhawang buhay sapagkat angat naman sila sa lipunan, subalit nang sila'y pahirapan ng mga Kastila dahil sa kabayanihan nitong si Jose Rizal, talagang dumanas sila ng sobrang hirap. At ang mga kapatid ni Rizal ay susulat sa kanya, siya nasa Europa, nagsusulat at nagpapalimbag ng kanyang mga nobela, ay sa sulat ng mga kapatid niyang babae may nakalakip na kapraso, isang hikaw, isang singsing, kaprasong alahas, sapagkat isa-isa nilang ibinibigay yung maging mga personal nilang mga alahas sa kanya, kay Rizal, para magamit doon sa kanyang cause. Ang kanyang kuya ay hindi nag-asawa, si Pasiano Rizal, sapagkat may sumpaan silang magkapatid na lalaki na hindi sila mag-aasawa sapagkat paglilingkuran nila ang bayan. Maging ang mga kapatid na babae ni Jose Rizal ay sumama sa himagsikan. So nakikita po natin na siya lang ang may monumento, pero ang totoo lang, ang kadakilaan niya ay marami nagambag. So kailangan kinikilala natin ang mga umaambag dyan. Sa Ecclesiastes 4:12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. At alam po natin yan sa lubid, kung isang hibla lamang yan ng abaka, napakadaling lagutin, subalit pag pinagsama-sama at itinirintas na yan, ay nagiging napakatibay. Kaya hindi pwedeng maging dakila ang isang tao lang. Hindi pwedeng magtagumpay ang isang proyekto dahil lang sa isang tao. Marami yan. And it is important to have teamwork, and it is important to give credit to everyone. When you are victorious, acknowledge people who helped, who contributed, and who sacrificed. Nakikita natin yung kumisa sa mga awarding ceremonies that we see on TV. Napakahaba ng listahan ng pinapasalamatan dahil kinikilala ang mga tumulong sa kanilang tagumpay. When you are victorious, share the fruits of victory. First of all, with those who helped. Kailangan po kung meron tayong mga natanggap na mga biyaya at kung ano-ano mga pagpapala dahil sa ating tagumpay, ay matuto tayo na magbigay, maghati at patuloy na bigyan yung mga tumulong sa atin. Numbers 31:27, divide the spoils between the soldiers who took part in the battle and the rest of the community. Uso po nung araw, pag may digmaan na yung nanalong mga hukbo, lahat ng kagamitan, kayamanan, ari-arian ng natalo nilang hukbo ay kanila na. At pinaghahati-hatian nila yan
At ang sabi, una, paghati-hatian ng mga kawal, at pangalawa, hatian din ang mga taong bayan. Because, though they may be ordinary citizens and civilians, they too were jeopardized. Kasama rin sila sapagkat mga kamag-anak, asawa, magulang, kapatid nila ang mga sundalo, at ang mga citizens, ang kanilang mga buwis ang ginagamit upang magkaroon ng pera ang mga hukbo. So sabi, kasama rin sila dapat na nakikinabang. Hindi katulad yata sa ating lipunan na mangilan-ngilan lamang ang nakikinabang sa kayamanan ng bansa. Kaya nagkakaroon ng social inequity at nagkakaroon tayo ng hindi matapos-tapos ng mga social problems. Because not everybody who participates in making the nation gets a share in the wealth of the nation. So share the fruits of victory with those who are in need. Kahit hindi sila tumulong, pero sila ay nangangailangan at kapos, dapat din silang bigyan. Isaiah 33:23, an abundance of spoils will be divided, and even the lame will carry off plunder. Isang talinghaga, subalit ang kanyang central idea, maski yung mga hindi sumama sa digmaan, sapagkat sila may mga kapansanan at sila yung mga nangangailangan, ay hindi naman masamang makinabang din. Sabi nga ng matatanda, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Napakahalaga na lumilingon ang isang nagtagumpay sa lahat ng tumulong sa kanya. Pero, tandaan niyo po ito, lingon lang, hindi naman titig. Bakit ko po gustong bigyan ito ng diin? Sapagkat ginamit ng mga Kastila at ginamit din ng mga Amerikano itong ating tradisyon at kaugalian ng pagtanaw ng utang na loob para lalo nilang kontrolin ang bayan. Sa lahat-lahat ng mga pagsasamantala, pang-aapi at pang-abuso ng kolonyalismong gobyerno ng Espanya sa Pilipinas, lagi nilang ipinaghahalandakan sa atin na dinala namin sa inyo ang Kristyanismo, tanawin yung utang na loob. At ganon din naman ang maririnig mo sa maraming protestante, dinala ng mga Amerikano ang protestantismo dito sa Pilipinas, utang na loob natin yan sa kanila. At nung madiskubre ng mga banyaga na ito ang ating magandang kaugalian ng pagtanaw ng utang na loob, sobra nila yung pinlay up para tayo ang tumanaw ng utang na loob sa kanila at magkaroon ng panakip sa lahat ng kanilang mga pagsasamantala at pagpapabaya sa atin. So you say, tumanaw tayo ng utang na loob, but utang na loob is not forever. Utang na loob as a tool of oppressing others is not for all things, and definitely for not all people at all time. Kung meron po tayong utang na loob, magbayad-bayad, magsukli-sukli, pero hindi kailangan ng mga yupapa kayo habang buhay sa pinagkakautangan ng loob. Gawin nyo ang magagawa para suklian, ibalik ang kanilang kabutihan, pero huwag niyong hayaan na ang pagtanaw ng utang na loob nyo ngayon ang gumapo sa inyo buong buhay at pumayag kayong maapi-api at kawakawawain habang buhay. At saka hindi rin dapat tinitingnan generational yung utang na loob. Kung minsan tayo nagpapaapi sobra dahil may utang na loob ang lolo natin dun sa lolo nang nang-aapi sa atin ngayon. This is the wrong use of utang na loob. Jesus sets free. And we must be free even from the debts of our forefathers. Kung kaya natin magbigay, kaya natin magsukli, magbigay ng kabutihan sa gumawa ng kabutihan sa atin, gawin natin, but not at the expense of our dignity, not at the expense of our well-being, and utang na loob is not forever. Alam niyo kung bakit ang mga mahihirap sa ating bayan ay sila ay api-apihan, dinudusta-dusta at pumapayag-payag from generation to generation dahil sa utang na loob na yan. Utang na loob sa landlord, utang na loob kay ganito, utang na loob kay ganun. Paano ka nga hindi magkakaroon ng takot-takot na utang sa loob at sa labas pati? Kung sobrang hirap mo at ang sistema ng lipunan ay walang puwang para ka makaangat, talagang lagi kang aasa sa tulong, lagi kang manghihingi, matatali ka sa utang na loob. Hindi ko po sinasabi mga kapatid na mawalan tayo ng pagtanaw at pagkilala. Ang lesson nga natin is to recognize those who help us. But don't allow this concept of utang na loob to turn you into a slave forever. Kung minsan ka lang nagkaroon ng utang na loob, ipinasok ka sa trabaho ni ganito, habang panahon ka na niyang alipin. At saka yung ipasok ka sa trabaho, kinuha ka ng employer, hindi naman kanya binibigyan ng
allowance araw, buwan-buwan na. Pinagtatrabahuhan mo yon. So ang totoo, may utang na loob din siya sa iyo dahil nagtatrabaho ka at tinutulungan mo siyang yumaman. Hindi lang ko napasok ako kay Mr. Ganon, may utang na loob ako sa kanya. Utang na loob kung binibigay sa iyo libre ang pera. Pero kung pinagtatrabahuhan at pinaghihirapan, meron kang utang na loob pero konti lang. Don't allow this to delude you into becoming a slave in the way you think. At yan ang nakita ng mga foreigner. Kaya sa mga libro natin, ewan kung ako hanggang ngayon, meron dyan, Good Traits of the Filipino. Utang na loob. No? Hospitality. Kasi ina-exploit nila ating natural resources. Ang ginagamit nila, ang lahat ng gusto nilang gamitin sa atin. Pagdating ng mga foreigner, bukas ang ating bahay, bukas ang ating paminggalan, bukas lahat, no? Kaya sabi nila, hospitable. Tayo naman tuwang-tuwa, uy, hospitable daw tayo, dagdagan pa natin ang handa. No? Hospitality is good, but do you know that it's being used against us to exploit us? By outsiders, no? Utang na loob, ganyan-ganyan. Kaya makikita po natin, tatanaw tayo, pero sa lugar. And not at the expense of our basic freedoms, and definitely not at the expense of our dignity. Tayo naman po kasi, dumadami ang pinagkakautangan ng loob dahil ang hilig-hilig nating dumaing at magpatulong. In life, brothers and sisters, do not share only your burdens. Do not share only your sorrows, but share your victory as well, and share the so-called spoils of that victory. 99% siguro na mga kamag-anak natin, pag nakita mo yung mukha nila sa pinto mo, may kailangan. Meron ba kamag-anak na biglang lalabas yung mukha sa pinto mo na may dala sa yung pinya? Uy, ba't ka may dalang pinya? Wala lang, naisip lang kita dala ng pinya. Usually may dala rin yan dahil pag kinakain mo na yung pinya, siya nga pala, sasabihin niya. May kailangan ako sa'yo. So ano po ang mga dissenting tao, lalo ang mga Kristiyano? Alalahanin naman natin yung mga tao kung wala tayong pangangailangan. Hindi yung tuwing tatawag tayo, tuwing text tayo, tuwing susulat tayo, meron kasi tayong kailangan. Pag nakita tuloy ang mukha natin o yung pangalan natin, nakita doon sa cellphone na nagte-text tayo o tumatawag, ayaw nang sagutin. Because we share only burdens and not victories. Kaya kailangan marunong po tayo mag-balance sa buhay. Yung tatawag kayo sa isang tao na ang dala nyo lang ay good news. Kaya tuloy, pag nagre-ring ang telepono, halos ayaw mo nang sagutin, bad news. Dahil bihirang-bihira yung taong tatawag dahil may good news siya. Usually, sinosolo niya yon. Bigyan mo ng negosyo isang tao, tulungan mo. Tapos tanungin mo later, kumusta yung negosyo mo? Ayun, may konti namang kita. Kahit malaki. Kasi baka humingi. Kaya dadaanan ka pa sa daing. Ganyan ang tao, magaling mag-share ng kanyang pasanin, pero mahirap mag-share ng kanyang mga victories at ng kanyang mga blessings. Kaya naman, hindi na makaahon-ahon sa hirap. Another thing to remember, brothers and sisters, when we are victorious, and by now, I hope that everybody has already imagined what kind of victory we are talking about in your personal life. Kasi kanya-kanya tayo ng mga tagumpay eh. When you are victorious, be magnanimous, especially to the loser. Be kind. Be generous. Ang pinakadalisay na kabutihan ay yung kabutihan na ibinibigay sa mga talunan ng nanalo. Ang pinakamabuting kabutihan ay yung ibinibigay sa mga mahina na hindi kayang magbayad. Ang tunay na tulong ay ibinibigay doon sa mga hindi kayang gumanti. Proverbs 25:21 to 22. If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap up burning coals on his head, and the Lord will reward you. Nakikita po natin dito yung kung kailan kawawa ang tao, doon mo tulungan. At yung kalaban mo, natalo na nga, doon ka magpakita ng kabutihan. Because the loser, the vanquished, the weak, is in the best position to appreciate your goodness. Kung naranasan nyo ng mga kapatid na magkaroon ng sakit, mawala ng pera, yung maging talong-talong-talo, walang kalaban-laban, tas may gagawa sa inyo ng kabutihan, ramdam na ramdam nyo yun. At yung ganong kadamdamin ay nararamdaman din ng Diyos.
Sapagkat ang puso ng Diyos ay malapit sa mga kawawa at mga kapuspalad. Pero kung kayo matagumpay, mayaman, sikat, bida, makapangyarihan at may gumagawa sa inyo ng kabutihan, na-appreciate nyo ba yon? Nag-iisip kayo, uy, may kailangan to sa akin. Nagpapadama lang ito. Kasi yung tagumpay mo mismo magbibigay sa iyo ng paranoia that people who come to you probably need something from you. But if you are nothing and you have nothing and you are weak and people are good to you, then you know that that is goodness. At sa atin po, na maaring magbigay at tumulong, napakalaking gesture yung maging mabuti tayo, lalo sa mga tinalo natin sa isang tunggali o sa isang contest. Be good to the weak. When you are a winner, do not miss the rare opportunity to be magnanimous. Sapagkat hindi lang, doon lang sa panahon na kayo'y tagumpay, kayo'y makapangyarihan at kayo'y malakas at gumagawa ng mabuti, doon lang kayo hindi pag-iisipan ng mali siya. Doon lamang tatanggapin ng tao ang ginagawa nyo bilang kabutihan nga, dahil parang hindi nyo naman kailangan ng kapalit at hindi nyo kailangan ng sukli at hindi nyo naman kailangan ng tulong ng iba dahil kayo'y makapangyarihan. Doon talaga ang panahon ng paggawa ng mabuti. How you treat the defeated and the vanquished is a giveaway reflection of who you really are. Ang tunay nating pagkatao ay nakikita sa ating pakikitungo sa mga mahihina, sa mga talunan, sa mga dehado, sa mga kawawa. Goodness to the weak is genuine goodness. Unless you're using it for publicity's sake. But if you're already very strong, what will you need publicity for? Ang nangangailangan lang ng publisidad, yung mga may itinatagong kahinaan at yung patuloy na nangangailangan ng approval ng mob. But if you are strong, you can be genuinely good. And brothers and sisters, when you are victorious, do not be proud. Remember the TNC factor. Ano yung TNC factor? Ng tagumpay, galing yan sa wisest man that ever lived. Sa Ecclesiastes 9:11, si Solomon ay may binanggit. Sabi niya, alam niyo, meron ako mga napansin din sa buhay. Isa dyan na ito. The race is not to the swift, or the battle to the strong. Nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But TNC happen to them all. Sabi niya, time and chance happen to them all. Sabi niya, sa aking paglilimi-limi ng buhay at sa pag-aaral ko at pagsangguni sa mga pantas, sa mga marurunong, ay meron akong isang napansin. Sabi niya, ang pananalo sa karera ay hindi laging nakukuha ng mabilis tumakbo. Ang pananalo sa mga digmaan ay hindi laging nakukuha ng mas malakas na mga hukbo. Ang pagkain at mga biyaya ay hindi laging natatamo ng marurunong. Maraming mga marurunong na gutom. At ang kayamanan ay hindi laging napupunta doon sa mahuhusay. Dahil mga maraming di naman mahuhusay, nagtataka ka, ba't yumaman to? Sabing ganoon, hindi ko mo ikaw ay maraming alam, ay kakasihan ka na ng magagandang bagay sa buhay. So niya, alam nyo kung anong napansin ko? Time and chance happen to them all. Nananalo ka, hindi mo alam kung bakit talaga. Natatalo ka, gayong naghanda ka at magaling ka. So ganyan talaga ang buhay. Kaya kung kayo nanalo sa karera, huwag niyo sabihin, kasi malakas ako mabilis ako. Magiging mayabang ka. Kasi kahit ang bilis-bilis mo, minsan ka lang natapilok, naiwan ka na. Ang galing-galing mong swimmer, bigla ka nalang pinulikat, lumubog ka na doon sa ilalim. Kahit ang runong-runong mo, hindi ibig sabihin, magkakapera ka. Kaya pag nagkakaroon tayo ng ganung mga blessing, alalahanin yung sabi ni Solomon, time and chance. Mabuti na lang, kinasihan ako ng mabuting biyaya. Nagtataka ako kung bakit ang mga Kristiyano allergic sa word na swerte. Sa totoo lang, swerte ang binabanggit dito ng Ecclesiastes 9:11. Kung gagamitin natin sa contemporary language to, sabi ni Solomon, alam mo nyo, yung pananalo sa giyera, yung pagkakaroon ng pera, yung pagiging matagumpay, swerte-swerte lang.
Ngayon, kung ayaw nyo ng word na yon, girahin nyo si Solomon, ha, wag ako. Dahil talagang yan, ang laman ng sinasabi niya. Sabi niya, hindi ka nakaka-assure na pag ginawa mo yung A, ang ending niyan magiging B. If B, then Q, no. Sabi niya, may X factor na hindi natin alam. Nagkakatugma-tugma. Kaya hindi ka dapat nagiging mayabang pag nanalo ka. Dahil natama lang sa'yo yung sikat ng araw nung panahon na yon. Had you gone to that place in another minute, ibang-iba na. Have you gone to that place in another time, ibang-iba na mangyayari sa iyong buhay. So nakikita po natin na ang tao ay para rin siya kumisang inaanod lamang ng mga lakas na hindi niya nauunawaan. Kaya kung meron pong mga nabibigo, huwag nating sisihin. Sasabihin, siguro makasalanan ka. Siguro may mali kang ginagawa. Siguro evil ka. Kasi hindi ko mo marunong siya ang magkakapera. At huwag naman tayo maging mayabang na kaya tayo nakarating dito dahil nagsikap tayo. Yung mga iba, madidinig mo, anak, umasenso tayo dahil nagsikap tayo. And it is their excuse not to be good to those who need their help. Marami pong naghihirap buong buhay, hindi rin umasenso. Maraming sikap din ang sikap, wala rin nangyari. Kaya huwag nating isisisi na pagka hindi umasenso yung iba, nadya-justify natin na huwag silang tulungan o bigyan. Tapos sabihin natin, tamad yung mga yan kaya hindi umasenso, talagang ganyan sila kaya wala nangyari. Maraming tao, gasgas na gasgas ang katawan sa pagtatrabaho, wala pa rin. Kaya kung dumarating po mga kapatid yung panahon na dumarating sa atin yung mabubuting mga bagay, ang una talaga dapat magpasalamat sa Diyos. Don't think you deserve it. But thank God. Salamat. Kahit sa mga hiram na sandali ng ligaya, salamat. Kasi maraming sandali na hindi maligaya. Sa mga hiram na sandali ng kalusugan, magpasalamat. Dahil sasabihin ng iba, huy, tumigil ka ng paninigarilyo nang humaba ang buhay mo. Tapos sabihin isa, may kilala nga ako, hindi naninigarilyo, nasa gasaan ng tren eh. Namatay ang aga pa. Kasi ang lola ko, hanggang gabinti ang tabako ha, sa Narvacan, Ilocos. Buhay pa hanggang ngayon. Ano nga ba naman ang sasabihin mo na rason? Dahil sinasabi sa mga doktor, iiksi buhay mo ka naninigarilyo kayo, mga Ilocano, hanggang gabinti yung mga tabako. Nakita nyo para ng drift to ng mga kutis, buhay pa. Dahil 120 years old na, buhay pa. So ano nga ba ang buhay? Isa lamang ang tinutukoy dito mga kapatid. Let's just do what we know is best to be done. Let's keep on doing good. And then, leave it up to God. Hindi pwede tayong maging mayabang. Hindi ko mo, bumili ka ng insurance, insured ka na. Ilang mga pre-need at mga educational insurance na ang nag-1, 2, 3. At kung hindi sinadyang nag-1, 2, 3, nabigo. Hindi ko mo meron ka niyan, secure ka na. Hindi ko mo may savings ka, secure ka. Hindi ko mo may bakod ka, hindi ka mapapasok ng iba. Time and chance happens to all. Kaya napakalaki nung dapat tayo nakaasa sa Diyos. Bagamat practically, we do what can be done to maximize the possibilities of safety, of goodness, and even of fruitfulness. So remember the TNC factor. At mas gusto ko pong inaalala natin ito sa paghuhusga natin sa iba. Huwag niyong isipin na kung mo siya'y bigo, kung mo siya'y kawawa, kung mo siya'y maralita, kasi pabaya siya. Kasi deserve niya, hindi. Maraming bagay ang hindi natin nauunawaan. Again, in victory, be and remain humble. Kamag-anak talaga yan, ang sinasabi natin kanina. Sa mga nananalo sa mga contest, alam ninyo na isang ganggabuhok lang na pagkakaiba ng pagkakataon, hindi na kayo dapat nanalo. 1 Peter 5:5, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but gives grace to the humble. And when you are very in and hot, and you're cool, and you are sikat, and mayaman, and powerful, remember the TNC factor. Do not claim all the responsibility for your success. When you are victorious, promote goodness. Promote peace. Promote friendship, fairness, and justice. Romans 12:17-18. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. It is possible
if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. And may I emphasize, especially if you are powerful and victorious, promote peace, because you have the power to do it. Kung kayo po ang manager ng isang kumpanya, napakalaki ng kapangyarihan ninyo na magpairal ng kapayapaan sa kumpanya kaysa to play favorites and create trouble. Kung kayo isang mayor, governor, president of a country, of a company, ang laki-laki ng kakayahan nyo na magpairal ng kapayapaan dahil hawak nyo ang lakas. Kung sino ang may hawak ng lakas at kapangyarihan, siya ang may pinakamalaking magagawa para magpairal ng kabutihan at kapayapaan. So kung kayo po ay mataas ang kalagayan, may kapangyarihan, may influensya, akuin nyo na rin ang pananagutan na nasa kamay nyo ang pagpapairal ng kabutihan, ng katwiran. Ang lahat ng kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos at dapat lang gamitin para sa agenda ng Diyos. To use power to serve satanic ideals is to betray the God who gives us the power. Those at the top, those who win, those who are strong, are in the best position to promote goodness and peace. They can be the best proponents of peace. So kung kayo po ay may katayuan sa buhay na meron kayong kapangyarihan o impluensya, ariin nyo yan na pananagutan upang magpairal ng kapayapaan. Kawawa ang isang organisasyon, ang isang komunidad, ang isang bansa na ang pinuno ay hindi kapayapaan kundi gulo ang hinahanap. Sapagkat marami siyang ipapahamak, marami siyang ibubulid sa mabibigat na mga suliranin. Proverbs 3:27, do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act. What is power? It is given by God so you can promote doing good. So you can be just. Hindi, wow, mayor na pala ang kapatid ko, mayor na pala ang aking pinsan. Wow, tayo na ngayon ng mga amo. Hindi ganun eh. Kasi yung kapangyarihan, gagamitin mo ngayon para maging mabuti ang sistema. Kaya sinisira ko minsan ng napakaraming kaibigan at kamag-anak ang mga makapangyarihan. Kung kayo po ay may kapangyarihan, anumang degree yan, bantayan ninyo ang inyong mga kamag-anak. Bantayan ninyo ang inyong mga kaibigan. I remember a film about a French king who had a childhood friend, and then when they were already adults, this French king apparently ruled in a very, very unique way. At nung nagkaroon ng problema yung kaibigan niya, nung bata pa siya, childhood friend, lumapit sa king. Apparently, hihingi niya sa king na baliin ang batas para sa kanya dahil kaibigan siya. At tinanggihan po siya ng hari. At sabi nung kaibigan, I thought you were my friend. At alam niyo po ang napakalalim na sagot? If I'm not mistaken, this is Louis XIV. Sabi niya, the king has no friend. Anong ibig sabihin nun? Hindi ayaw niya makipagkaibigan, hindi mayabang siya, kundi hari ako, wala akong kaibigan, dapat lahat pantay. Hindi ako pwedeng makipagkaibigan at makipagmabutihan kasi ang aking mga pagpapasya ay makukulayan ng aking emosyon at mga relasyon. Kaya sinasabi po nila is lonely at the top. Because real leaders will intentionally distance themselves from everybody so they can be fair. And so when you have power, when you are victorious, be fair. Do not use your power for vengeance. Do not use your power to give favor to your friends. Because when you are a leader of everyone, you are a friend of everyone and a friend of no one. That's why leaders have perks. That's why leaders have many privileges. Because they also pay very dearly for being good leaders. And one of that is that you don't have a personal life. Because a king has no friend if he will be an effective king. So victory can make or break a person.
And when you are victorious, watch out, because your relatives and friends will most likely be the ones to break you. They will be the ones to abuse in your name. They will be the ones to use your name. And make sure that you do not side with them if they are not on the side of righteousness. Victory can break a person because it can blind, it can disorient, it can intoxicate, and isolate people. Kaya siguro mas maraming nakaka-adjust sa failure kaysa victory. Mas maraming nagpapakamatay na society will call victorious people kaysa sa mga losers. Avoid failure, but be careful with victory. At meron pa pong isa, avoid needlessly fighting victors. You will find yourself fighting momentum, and it is difficult to fight the tide or the current. Except on very meritorious reasons. And for very meritorious reasons, try not to fight with the victorious. Because you will find yourself fighting a very big enemy. But if it's worth fighting for, go ahead. Because David fought Goliath and even won. Pero ang mahalaga po mga kapatid, sa maliliit at malalaki nating tagumpay, tagumpay sa negosyo, tagumpay sa eskwelahan, tagumpay sa trabaho, tagumpay sa ating mga pangarap, huwag kakalimutan ng Diyos sapagkat siya lang ang makapagbigay sa atin ng balanse. The victor has very unique kind of temptations facing him or her. Kaya dapat tayo maging maingat. Panginoong Diyos, salamat po dahil kami may mga pagkakataon na magtagumpay. Ipakita mo sa amin ngayon, Panginoon, kung anong tinutukoy mo para kami kausapin sa ganitong paraan. Anong mga tagumpay ba ito? Meron sa aming mga maaaring magsabing, anong tagumpay ito? Wala naman akong tagumpay sa buhay. Lord, make us see that you make us victorious every day. That you give us victory every week, every month. Just the mere fact that we are here alive in your presence is victory enough. Sa mga nalampasan na mga pagsubok, sa mga nalampasan ng mga hirap, that we are still around and standing up is a testament and a testimony of victory. Nawa, Panginoon, sa mga tagumpay na binibigay mo sa amin, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso, maunawain, maawain, kahit sa mga lumaban sa amin at natalo namin. Sa tagumpay, ipakita mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na kami ay magamit. Salamat. We celebrate that there is victory in daily life. That you permit the difficulties to come, the temptations, so that we will have an opportunity to be victorious and to claim victory. Sa mga kapatid ngayong Panginoon na may mga struggles na parang napakahirap maging victorious, Lord, may your mercies abound. May your grace be even made more powerful. Sa mga kapatid namin ngayon na may mga pakikibaka, pakikihamok sa buhay, at kuminsay pinanghihinaan ng loob na parang hindi na makakalasap ng tagumpay, lakasan mo pa ang iyong presensya, Panginoon. Lalo niyong pagliwanagin ang inyong espiritu at pag-initin ang aming mga puso sa inyo at nang maramdaman namin, Lord, kayo ang aming tagumpay, kayo ang aming kailangan. At sa mga kapatid naman na sa katagumpayan ay mga nalalasing at nakakalimot, ituro mo sa amin ang iyong mga magaganda at mapagpakumbabang mga paraan. We celebrate your goodness and we celebrate the victories you give us, O God. We pray that we may learn to obey you every day so that we may never have to be losers again. Magbulay-bulay tayo mga kapatid at dinggin ang personal na mensahe para sa bawat isa ng Espiritu ng Diyos. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang How to Handle Victory.
Kung kayo po ay na-bless ng programang ito o may comments o suggestions, mag-text sa Radio Listener Text Liwanag. Type RL space name space address space ang inyong mensahe at ipadala sa 0917-549-2624. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.